Good morning, everyone. So our topic today is about Ethernet cabling. So we are in the ICT Quarter 3, Week 3. Ethernet cabling. This type of cable has been the standard sa networking installation for many years. Ito ang pinakamabilis at pinaka-reliable na paraan para i-connect ang isang PC sa isa pang computer. So, pwedeng peer-to-peer or client-server. Or, pwede rin router or the central switch. Ethernet cable is ginagamit ito para magpag-connect ng mga network devices tulad ng modem, router, at network adapters. They send data using Ethernet protocols para makapag-communicate at makapag-share ng internet at ng information. Inside an Ethernet cable, there are 8 wires with different colors. These are grouped into 4 twisted pairs. Each pair has a matching color theme. One wire has a solid color, while the other wire is a white with a stripe of the same color. This design helps to reduce signal interference and makes it easier to identify wire pairs during installations. Ang pag-twist ng wire pairs ay hindi lang para sa ayos, tumutulong ito para mabawasan ng noise at interference na maaaring makaapekto sa signal. Kapag twisted ang wires, mas stable at mas malinaw ang data na dumadaan sa cable. We have two basic Ethernet cables pinouts. Number one, we have straight-through cables versus the crossover cable. So let's discuss one by one. On a straight-through wiring diagrams means na magkapareho ang wired pins sa magkabilang dulo. Gumagamit lang ng isang wiring standard, either parehong T568A ang both ends or parehong T568B ang both ends. So, class, here is the diagram na pwede natin gamitin during the hands-on. Kung gagawa tayo ng straight-through wiring diagram, dalawa yung format na pwede nating piliin. Pero dapat yung magkabilang dulo ay magkaparehas. So, we have here T568A wire diagram. This is the first end and the second end. So, magkabilang dulo, ang dapat nag-start tayo sa white-green, green, white-orange, blue, white-blue, orange, white-brown, and brown. So, ganun magbasa. Mauuna muna yung word na white kung may white na stripe siya. Then, the color. Next, we have T568B wire diagram. So, we have the first wire pin is we have white, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, and brown. Kung mapapansin ninyo, class, ang gumagalaw lang do sa dalawang wire diagram natin sa T568A and T568B is the 1, 2, 3, and number 6. So, medyo madali lang naman siya tandaan. So, these are the example, class, kung tayo ay gagamit ng straight-through cable. So, dapat tandaan natin, kapag straight-through cable is dapat yung two devices natin ay magkaiba. So, we have here PC to router. Commonly, yan yung ginagamit natin, PC and the router. Or router to hub. So, for example, kailangan natin magkaroon ng maraming connection sa other computers at magka-internet sila, ito yung setup natin. So, router and hub and switch to PC. Next is, sa ganitong cable, magkaiba ang wiring standard sa magkabilang dulo. So, ito yung tinatawag nating crossover cable, wiring diagram. So, again, magkaiba yung gagamitin natin or combination na siya ng T568A at T568B. Dahil dito, nagre-reverse ang transmit at receive wires. Kaya ito ang tamang cable kapag parehong uri or parehong type ng devices ang kinoconnect. Halimbawa, as we have here, PC to PC or switch to switch.
So, these are the example ng paggamit natin ng crossover cable. Tatandaan natin, sa crossover cable, magkaiba yung first end at last end. So, pero, dapat yung devices na ginagamit natin ay magkapareho. So, PC to PC, okay? Next, we have switch to switch, router to router, hub and hub. So, how to make an Ethernet cable? So, these are the steps paano ba gumawa ng Ethernet cable. We have step 1, or what you'll need muna pala. So, we need, syempre, yung wire mismo, which is unshielded twisted pair patch cable or UTP cable. Next, we have RJ45. Pwede rin siyang tawaging modular connector or 8P8C. Pero mas makilala siya na as RJ45. Next, we have crimping tool. Ayan, yung color green is the crimping tool. And we need also a wire cutter. Next, we also need a cable tester. Optional but recommended. Kasi class, it is optional kasi malalaman mo rin naman kung kailangan ninyong palitan yung RJ45. Pero, using cable tester kasi malalaman natin kung ano yung pin na may problem or wire na may problem doon sa ating cable. So, step 1, strip your cable. Gamit ng cable stripper, alisin ang outer jacket ng cable. Mga 1 to 2 inches mula sa dulo. So, ito yung ating wire stripper. Iipitin lang naman yan. Then, iikutin. Again, 1 to 2 inches. Pero pwede na siguro mga 1 inches para hindi masyadong mahaba yung ating putol. Step 2. Step 2 is untwist the twisted pair wires hanggang sa jacket. Parang nagpagbubukas lang natin ng twist tie sa loaf of bread. Pero may 4 na wires na magkakaibang kulay. Next, we have step 3. Align the untwisted wires sa tamang order na kailangan mo. Sa scenario na ito, gagawa tayo ng straight through cable. Kaya parehong alignment ng wires ang parehong dulo. Kaya madali lang gawin. Dahil first time mo ito, titingnan natin ang cheat sheet para malaman ang tamang order ng wires. Next is step 4. Cut the extra wires. Pagkatapos, i-untwist ang wires, sobra ang copper wires na naiwan. Hindi natin kailangan ang sobra na ito. Pero sa previous steps, nakakatulong ito para ma-align ng tama ang kulay, gamitin ng wire cutting scissors para putulin ang sobra. Step 5. Push the remaining wires into the RJ45 head. Mag-ingat na huwag mag-bend ang wires habang pinapasok kasi pwedeng itong magresulta ng bad cable. Hindi rin dapat sobra o kulang ang wires sa loob ng head. Walang exact length. Pero makikita mo kung sobra o kulang na. Dapat may kaunting bahagi ng jacket na nasa loob ng RJ45 head. Gamitin ito bilang guide. Step 6. Double check na ang lahat ng wires ay nakapasok na ng buo sa gold pins ng RJ45 head at nasa tamang order. Tingnan ang cheat sheet kung kailangan. So class, this is the proper na itsura ng RJ45. So dapat nakaharap sa inyo yung wires natin and be sure na nakapasok siya sa gold pins. Ayan, ito yung gold pins na makikita natin. Then after that, dapat natin ma-push forward siya at yung cable or yung jacket ng ng UTP cable, yung ating guide. So mapapansin natin, dapat yung jacket natin ay hanggang dito. Doon sa mismong ating RJ45. Step 7. Push the head sa open part ng crimping tool at pisilin ng mahigpit. Kung hindi mo i-crimp ng buo, pwedeng mahulog
hulugang head or yung RJ45 sa ating cable. Step 8. Buksan ang crimping tool at tanggalin ang bagong na-crimp na Ethernet connector. And step 9, ulitin ang crimping process sa kabilang dulo ng cable. Kung gagawa ka ng bagong cable, kung ni-repair mo lang ang isang dulo, hindi ito kailangan. Kailangan pwede nang mag-move sa next step. Okay, so we are in step 10. Step 10, which is the testing cable. So this part is, we have 3 ports ng cable. So, yung nakikita natin, yung first end, ilagay natin dito sa other side ng ating tester. Then, the next end is dito. So, 4 talaga yung port niyan, pero yung isang kabilang side dito. So, yung pwede kasi sa tester is, pwedeng mag-test ng Cat3 na cable, Ethernet cable, or Cat6 or Cat5 na Ethernet cable. Then, i-turn on at pakinggan ang beep. Kung isang beep lang, matagumpay nating nagawa or tama yung nagawa nating Ethernet cable. Kung 2 beep, may mali sa cable at kailangan natin siyang ulitin. Depende sa error, pwedeng pang magamit o hindi na ang cable. So, 2 yung pwedeng mangyari. The first one is hindi pantay-pantay yung pagkaka-cut natin sa cable. Then, after that, hindi lahat is napunta doon sa pins. Okay? So, hindi natin na-crimp ng maayos yung cable. Next is, pwede rin, another thing is, pangit yung nagamit natin crimping tool. So, ang nangyari, yung iba na-crimp na side, o yung iba, hindi naman na-crimp. So, pagkadating kay tester, is maraming error. So, kailangan lang natin yon i-crimp. Pero, for example, yung hindi pantay-pantay na cable, malaki ang chance na puputulin natin at uulitin natin siya ulit. Dahil plus, mag-create tayo or gagawa tayo ng sarili nating Ethernet cable, so dapat ma-apply natin yung 5S. What is 5S? This system helps organize work areas so the task can be done efficiently, effectively, and safely. Pinapahalaga nito ang paglalagay ng lahat sa kanilang tamang lugar at pagpapanatili ng kalinisan sa workplace, making it easier for people to work without wasting time or risking accidents. The 5S system was created in Japan. Kaya ang original na terms ay sa Japanese. Ang English translation ng bawat steps ay pwedeng magkaiba. Ang 5 steps ay seiri. Seiri means tidiness, ayusin at alisin ang hindi kailangan. Seiton, orderliness, ilagay sa tamang lugar ang lahat. Seiso, cleanliness, panatilihing malinis ang lugar. Seiketsu, standardization, gawing standard ang mga tamang gawain. Shitsuke or discipline, disiplina sa pagsusunod sa sistema. So, plus, isa-isay natin yung mga explanation nila. Sort. Ito ay para alisin ng clutter at linisin ng space sa pamamagitan ng pagtatanggal ng mga bagay na hindi dapat nandun sa area. Set in order. Ito ay para ayusin ng work area na dapat madaling hanapin, gamitin, at ibalik ang bawat bagay sa isang lugar para sa lahat at lahat ay nasa kanilang lugar. Shine. Ito ay isang step para sa preventive maintenance. Nililinis ang dumi and grime na naiipon sa ilalim ng clutter at pinipigilan itong bumalik. Standardize. Sa pamamagitan ng pagsusulat kung ano ang ginagawa, saan at sino ang gumawa nito, may papasok ang bagong practices sa normal na work procedure. Ito ang nagiging daan para sa long-term na pagbabago. Next, sustain. Ang idea dito ay patuloy na commitment, mahalaga na sundin ang mga desisyon na ginawa mo at patuloy na bumalik sa mga naunang steps ng 5S sa isang tuloy-tuloy na cycle. So basically class, these are steps paano mapanatili ang isang lugar na malinis. Then,
kung nandun na tayo sa standardized and masusustain na natin at maulit pa ulit na maging madumi yung isang lugar, babalik tayo ulit sa stored. So, isa talaga siyang step-by-step cycle. Let's have a short scenario. The scenario is organizing your study desk at home. Sort or seri. You notice your desk is full of old papers, empty snacks, wrappers, and broken pens. You throw away the trash and put all notebooks you no longer use in separate drawers. Next, seri, order, or Seiton. You arrange your remaining books, notebooks, and pens neatly. Your pens go in a cup, books are stacked by subjects, and your laptop has a specific spot. Seiso. You wipe your desk, keyboard, and chairs to remove the dust and crumbs, keeping it clean for studying. Standardize. You create a small routine. Every day after studying, you put your books back in order and wipe your desk. Shitsuke or sustain. You keep following this routine every day so your study area stays organized, making it easier to focus and finish the homework on time.